Kamusta po sa inyong lahat? Ito po si Art. Ating pong pag-uusapan itong muli, itong modernization sa nalalapit na katapusan ng taong ito na mawawalan po ng trabaho. Itong ating mga driver, yung mga mamamayan nating driver na ito naman ang ikinabubuhay nila at siyang ginagawang masupport na sinusuport nila sa kanilang mga pamilya. Sa mga pagpapaaral, katulad ng mga operator na ito, na meron silang may-ari nitong mga jeep na ito. Hindi naman lahat po ng driver ay siyang may-ari nito, kundi ang marami dito ay pinadadrive dito sa mga driver po natin. Na sila din naman ang parang yung operator ang nagtayo ng business na gumagawa rin ng hanap na binibigay sa mga driver ay may magawa ding hanap buhay. Nagkakatulong-tulong sa ganitong mga pamamaraan. Ngayon, ang gagawin pong pamamaraan na katulad nitong consolidation na ito, hindi ito pagtulong sa mamamayan. Ilan laang ang magkakatrabaho dito? Ay katulad nga po ng mga operator, anong gagawin nila? Anong gagawin nila sa kanilang mga jeepney ngayon kung yun ay utang pa? Paano nila ito mababayaran? Ito ay maging isang pagpapahirap ng ating pong gobyerno sa gagawin nilang ito sa atin, dito sa ating sa mamamayan, dito po sa Pilipinas. Pero po, bago natin pag-usapan ng ganitong mangyayari, ay ating pong pakikinggan si Ka Alvin Alcheco ng TV Patrol po. Siya po ang mag-i-interview doon sa mga driver po natin kung anong mga sasabihin nila. Pakinggan po natin si Ka Alvin. Hataw sa pasada ang mag-asawang sina Bert at Hilda para may panghanda sa bagong taon. Pero bukod sa medianoche, natatakot din ang mag-asawa sa kahihinatnan ng trabaho ni Bert dahil hindi pa rin nakukonsolidate ang minamanehong jeepney. Malaking pag-aalala na ma-phase out ang jeep dahil ito lang hanap buhay po namin. Sa ganito mga banta ng ating pong mga gobyerno sa ating pong mismong mamamayan na naghahanap buhay. Saan ka nakakita ng mga ganitong gobyerno na siya ang mag-aalis ng trabaho sa mga ganito na gusto nilang ipilit yung kanilang kagustuhan na pag hindi sumunod sa gobyerno, abay, kailan ka ba na talaga namang pati yung pagdadrive gagawin nilang illegal? Kaya naman na itong mga gobyernong ito talaga ay napakahayop na mga hayop na ito talaga. Wala na mga puso ito. Biro mo, itong ating pong gobyerno ngayon, naka-day off. Okay? Nakabakasyon. Itong mga driver, patuloy ang kanilang paghahanap buhay. Kumita laang. Eh, mga gobyerno natin, hindi ito nagagawa. Nakabakasyon ngayon sila. Dito sa mga holiday dumaan na ito. Hindi kagaya ng mga driver, dire-diretso ang paghahanap buhay. Ang mga gobyerno pasarap ng pasarap dahil ninanakaw lang nila ang pera. Pero ituloy pa po natin ito. Si Jonathan na binili ang unit noong nakarang taon. Dire-diretso kung sasabihin ito sa mga hayop na gobyerno ito, meron din naman po siguro magaganda ang mga layunin ng mga opisyal ng gobyerno diyan. Pero nasaan po ang ating mga anong ito? At saka nasaan si Bongbong Marcos? Hindi pa siya nakikinig at hindi ba niya nakikita ang nangyayari ngayong ito? Saan ka ba naman nangyaring nakikiusap na magtrabaho? Na may trabaho na aalisin, na wag alisin. Dahil ang gobyerno nagpapaalis. Yung baby, yung mga private, okay? Pinagsasabihan na namamagitan ng gobyerno, basta ka na lang inalis sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pagtitinda, o sa anumang ginagawa mong pamamasukan, basta ka na lang inalis. Sila ang nakikipaglaban. Ay itong mga ito, gobyerno ang nagpapaalis ng trabaho. Saan ka nakakita niya sa mga hayop na gobyerno? Nasa si Bongbong. Nasa ng ating mga Congress. Nasa yung mga senador. Bakit hindi ito nila pakialaman? Imbestigahan kung anong nangyayaring ito. Ay talagang napakawalang hiya na. Lahat na lang talaga. Pag nanakaw ang gagawin ni katulad ng itong mapapabalik naman sa confidential pa na ito. Ay talaga namang pag nanakaw ito. Wala nang matinong gobyerno dito sa Pilipinas na itinayo. Talagang lahat magnanakaw. Ituloy po natin ang mga hinaing ng ating mga driver. Ayaw talagang sumali sa consolidation ng gobyerno dahil ayaw niyang mapunta sa iba ang pag-aari ng jeep. Napakamahal naman po yun pagka palitan. Samantalang ito. Ay sino po ba namang talagang makaka-afford nitong 2.6 million, 2.8 million, 3 million, 3.2 million, depende sa opsyon na iyong kukunin? At saka yung ating pong mananakay, sila ba ay talagang gusto na nila mangyari ito? Ma-a-afford po nila ang
pamasahe na idadagdag dito. Kayo ba ay talagang happy na yung pamasahe ay tataas? Meron nagsasabi din yan, dapat maging modernization na. Pero, kung itaas bigla ang pamasahe, payag ka? Wala na akong problema, bayad na. Pinaghirapan na misis. Pinaghirapan po pa ng asawa ko ito. Tingnan mo yan, pinaghirapan pa nila na makaipon para lang makabili ng isang unit na ito at talagang, halimbawa ay nagtatrabaho ka nga sa Saudi Arabia at ikaw ay palibasa nga ay delikado rin namang mag-abroad ka na mag-abroad katulad nga ng mga nangyayari ngayong mga trahedya sa iba nating mga kababayan diyan sa Saudi Arabia at kung saan sa man sulok ng daigdig na nakapupunta sila ay para maiwasan ay talagang pinag-iipunan nila na magkaroon sila ng kahit jeepney at kahit maliit na store na mapapagkunan nila ng kabuhayan. Ay ang gagawin naman ng gobyerno, abay aalsin na lamang. Gaanong kawalang hiya ng gobyerno? Anong nangyayari dito sa bagong administrasyon na ito? Anong nangyayari dito kay Bongbong? Ano ba naman ito? Ito ba'y makatao o makademonyo? Ay wala na, walang ginagawang mabuti. Yung unang administrasyon si Duterte, ipinapatay, pinagbintangan yung mga nagdodroga. Na alam naman niya na yung droga ay galing sa China. Nakaibigan naman niya si Xi Jinping. Ay kung talagang siya gusto niyang i-stop yung droga dyan, sandali lang kausapin niya si Xi Jinping. Total, kontrolado naman si Xi Jinping yung buong China. Okay, kaya nakakalabas dun ang drug, inilalabas talaga ni Xi Jinping para pumatay ng tao. At marami pa. Hindi lang, napapamali lang aking pinagpupuntahan at pinag-uusapan ito. Ibig ko sabihin, ang ginawa ni Duterte noon, marami siyang pinapatay. Ngayon, ang gagawin naman ni Bongbong, marami ding ipapapatay sa pagdadrive, sa gutom. Pero ituloy pa po natin. Ang taon. Paano hindi ka maiiyamot dito, ha? Talaga namang lahat mahihirap na lang siyang bumabata. Okay? Bumabata ng mga mahihirap na gawain dito sa Pilipinas para yung bulsa ng ating pong gobyerno ay laging mapuno. Yung mga confidential laging mapuno. Tapos kukunin lang Tapos nila, kukunin lang din. Sabi ng Manibela, nasa 40,000 pa na mga luma at traditional na jeepney ang hindi pa rin nakaka-consolidate o sumali sa kooperatiba o korporasyon hanggang ngayon. Ito, marami ito. 40,000 unit. Ito sa Metro Manila lamang. Siguro, o kaya ako sa lugar ito. Itong mga, ba't nagkaroon ng power itong mga hayop na chairman na ito ng LTFRB na ito, na yung si Teopilo na yan, si Guadis na yan, si Dan Artis na yan, si Bautista na yan, itong si Timothy John Batan. Bakit nagkaroon ng power itong mga hayop na ito? Nasaan ang ating Congress dito? Nasaan ang ating mga senador dito? Bakit hindi nila ito mapigilan? Anong ginagawa nila? Madaming mamamayan na mawawalan ng trabaho, wala silang magawa. Ituloy po natin. Sagot ng gobyerno, magbibigay sila ng special permit. Ay dapat magbabaan na yung mga gago din yan. Kung wala din lang maitutulong sa ating pong mamamayan. Wala, puro pagpapahirap na lang. Wala nang hindi na makapa ang kahirapan ng ating mga mamamayan. Siya na lang lagi ang nagbabata ng kahirapan, hindi na umangat. At kung aangat man, itong dumarating na trahedya na gagawin ng gobyerno, pagpapahirap na naman sa kanilang pagnanakaw. Para mapunan ang kakulangan sa ilang ruta sa Metro Manila. Dahil matigas ang posisyon ng DOTR, kay Pangulong Marcos na direktang umapela. Ay itong mga ito, katulad nito si Marcos, hindi ba niya naisip kung yung bibilhin na mga unit na yaring China ay maidadagdag pa, payayamanin natin ang China, para girahin po tayo dyan sa West Philippine Sea. Gagamitin yung pera na ibinili natin po ng mga sasakyan doon. Na panggera naman sa atin sa West Philippine Sea. Kaya tuloy yung ating mga mangingisda. Hindi rin makapangisda. Bago ngayon, magpapatulong pa tayo sa ibang bansa na tulungan tayo sa nangyayari dito sa Pilipinas. O kaya sa mangyayari. Ay talaga makakaroon ng gera pagka ginawa ni Marcos yung ganyan. Siya na rin ang nagbigay ng financial sa China para magkaroon ng gera. Yan ang tandaan po ninyo. Ituloy po natin. Ang Manibela,
Sana ang puso ng ating Pangulo ay haplusin nawa sana nga, ng may ating puso. Panginoon na magkaroon siya ng puso sa ating mga driver. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, nung ito si Marcos ay inianak, wala itong gininto ang puso. Yung ginto niya, hawak niya sa kamay. At saka nung inianak talaga ito, mayaman eh. Talagang milyonaryo itong mga ito. Hindi man lamang ito nagabukan, nakagaya po nating mahihirap na may ginito ang puso tayo kapag tayo inianak. Si Marcos wala. Hindi nito nakakapa at ano niya yung mga may hirap na tao. Hindi niya alam yun. Wala siyang isipan na may mahirap na tao dahil siya mayaman eh. Lahat na-afford. Yung 3 million or 5 million, walang kwenta sa kanya. Kaya hindi niya maintindihan at magtatanong pa siya, bakit hindi ito ma-afford ng ating mahihirap, ng ating mga mamamayan? Ay ito'y 2.8 lang o 3.2 million lamang. Ay samantalang ako'y nakakagastos ng kahit 10 million o kaya kahit 100 million, walang kwenta sa kanya. Ayun ang hindi niya naintindihan ng mga marami sa atin dito po sa Pilipinas ay hindi naman ganyang kayamang gaya ng hayop na yan. Operators at lahat po ng mga maapektuhan nito dahil domino effect po ang mangyayari dito. Domino effect nga talaga. Lahat Pero maghihirap. kung mananatiling deadma ang Yung sinasabing domino po effect nito ay talagang kung mangyari man po ito o hindi pa mangyari, saan sasakay ngayon kayo diyan? Yung mga ating mga estudyante. Halimbawa, naandyan na nga talaga. At magbabayad na kayo. Dudublihin nga inyong pamasahe. Para makuha yung pinangutang na ito. Ano nga yung gagawin nyo? gobyerno, muling magmamarcha sa kalsada ang grupo. Baka mas malaki pang protesta ang kailangan nating Dapat ipakita sa lamang. gobyerno na marami pa rin na mahihirapan. Baka sakaling ang mga commuters ay sumama na sa atin sa pagpoprotesta. Kahit 10% na lang. Ang kailangan pa mo po dito kung maaari, i-impeach na muli yan si Bongbong na yan. Dahil wala namang ginagawang kabutihan sa Pilipinas po yan. Pagpapahirap pa din. Dito sa ating mamamayan ang gagawin niya. Estimated na 40,000 traditional jeepneys ang hindi na makakabiyahe, may epekto. Katulad niyan, anong gagawin niya sa mga jeepney ngayon yan? Ipakikilo na lang. Ay may mga utang pa po dyan ang ibang mga operator niyan. Hindi naman nababayadan na cash yan. Hindi naman tayo kagayang ni Marcos na mayaman. Na marami ring nanakaw. pa rin ito sa mga pasahero. Kaya tiniyak ng DOTR na kung kinakailangan na magbigay ng special permit sa mga bus para lang may masakyan ng mga pasahero. Tingnan mo yung gagawin nila. Yung kaba ng bayan, ang kanilang gagamiting pera para maipanlaban sa mga mamamayan. Yan ang gagawin na ngayon nila. Yung pamimigay na yan. Ay hanggang saan kaya mamimigay? Yun naman ang tanong. Gagawin nila. So maaari na sa isang ruta na halimbawa mapansin natin na para lang for example kunyari kulangin ng isa ng 2 units. Yung kapasidad ng 2 units na yan, actually kahit na hanggang 4 na units. Yung kapasidad ng 4. Kaya ito po, katulad nga nito, ito nga si Chopilo Guades na ito pang yung gagong itong nagsasalitang ito, si Jaime Bautista na ito, tsaka ito si Dan Artis, chairman, si Dan Artis na ito, dapat itong mga ito ang pinapace out. Dahil itong mga ito ang demonyo ng gobyerno. Pag hindi nyo ito pinapace out, ay patuloy ang gagawin na pagpapahirap po dito ng mga gagong ito dito po sa Pilipinas. Talagang napakawalang itong mga ito, walang puso itong mga hayop na ito. Itong mga ito ay ginagawa ito para sila ay magkapera. Ito'y magkaroon din ng laman ang bulsa nila dahil naiinggit sila dahil wala silang confidential fund. Dito naman sila magnanakaw. Maniniwala po ba kayo na ang gobyerno ay gusto kang sa ginagawa nilang ito? Ay gusto kang maginhawa ang buhay mo? Hindi Kung talagang gusto maging maganda ang buhay mo at saka kailan na ba talagang tumulong ang gobyerno dito po sa Pilipinas? Otherwise, walang mahirap diyan, walang nanglilimot diyan, walang kumakain diyan ng tinatawag na pagpag. Kung talagang ang gobyerno ay concerned about the Filipino. Hindi sila concerned. They are only concerned their own pocket. That's it. Kung anong mapapapunta sa kanilang mga bulsa na punong-puno na ang iba
Ang iba nga sinasabi ko, nagsusuka na, talagang nakaw pa rin ang nakaw dito po sa loob ng gobyerno. Ganun ang mga ninanakaw ng mga hayop na yan diyan. Kaya wag kang magsabing yaang confidential pa na hindi pagnanakaw. Yan ay pagnanakaw. Itong ginagawa ngayon nilang ito na consolidation crop ay ito ay isang pagnanakaw din. Paano mo ma-afford? Isipin mo, paano mo ma-afford yung 2.6 million na peso na isang unit? Paano? Na units na yan ay kayang palitan halimbawa ng isang special permit para sa isang bus. Kahit naman walang Katulad yan, basta mo na lang aalsan ng trabaho, basta na lang nilang aalsin yung mga permit na yun sa mga mamamayan. Isipin ninyo, saan nangyayari yan? Sa communist. Ang communist, hindi nangyayari yan. Bakit? Gusto nila magtrabaho yung mamamayan nila. Kahit sa dito sa parteng Russia, gusto rin nilang magkatrabaho yung mga hindi nila ginigipit yung mga nagtatrabaho. Hindi kagaya diyan sa atin, yung mga nagtatrabaho siyang pinahihirapan. Hindi ko maintindihan ang rason dito ni Presidente Marcos. Sabagay, hindi ko na maintindihan dahil hindi naman siya nakakaintindi ng mga mahihirap. Hindi naman niya nararamdaman ang mga nararamdaman ang mga kabuhayan ng mahihirap. Tuloy po natin. ilalabas na TRO ang Korte Suprema para ipatigil ang consolidation, nanindigan ng piston na Tamo babya. ka itong ginagawa nila. Iyan ang ginagawa nila ngayon. Talagang ipinaglalaban nila ang kanilang kabuhayan. Yan ang ipinaglalaban diyan. Hindi lumalaban sa gobyerno. Ipinaglalaban nila ang kanilang kabuhayan. Para hindi naman kagaya ng gobyernong hindi sila nakikipaglaban sa kabuhayan nila. Ang ginagawa ng gobyerno, ninanakaw yung kabuhayan nila. Yun ang magkaiba dyan. Itong ating mga mamamayan, nakikipaglaban para sila ay mabuhay ng marangal. Hindi yung mga gobyerno nagnanakaw ng confidential na pagnanakaw, yun ang ginagawa nila. Talagang strict yung sinasabi ito. Ganon talaga ang ginagawa ninyo. Pag sinabi mo confidential at hindi pwedeng itanong kung saan nyo ginastos, pagnanakaw yan. Pa rin sila. Mas illegal po yung ating hawak na prangkisa sapagkat pag tinignan po natin ang prangkisa po natin ay galing sa isang republic. Ay sana man ito sa Korte Suprema ay ma-stop itong kalukuhang ginagawa na diktador na diktador na ating presidenteng diktador. Dapat ito naman po ma-stop ng ating Korte Suprema. Para sa grupong Passenger Forum, hindi dapat minamadali ang consolidation dahil pasahero ang matatama. Talagang dapat ay pag-aralang mabuti ito kung paano yung walang maiiwan. At hindi aangkinin ng gobyerno. Hindi aangkinin ng gobyerno yung mga kabuhayan. Na talaga namang ito ang ikinabubuhay ng marami po sa atin dito sa Pilipinas. Kung magkulang ang pampublikong sasakyan. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Wala, pong talagang kailangang maiba naman ang ating ginagawang pagpamamaraan dito sa Pilipinas para magkatulong-tulong tayo. Hindi naman gustong yumaman ng lahat yung basta yung meron silang kabuhayang inaasahan na may makakain sila even just today. Tamugang iniisip po natin lagi na ang kakainin natin sa araw na yun lang. Yun talaga lang ang ating napapag-ipunan yung araw na yun. At yung the next day is that's another question. Ano naman ang gagawin natin sa next day? Ganun lang Hindi pa maibigay ng gobyerno sa mga mamamayan. At ang gagawin pa nila, ito. Idadaan sa modernization na corruption. Consolidation, corruption. Wala na. Pero sa susunod pong muli, mga ginagawa talaga ito ng gobyernong ito ay hindi po nararapat sa Pilipinas. Talagang maraming maghihirap. Hanggang sa muli po, ito po si Art. Maraming pong salamat.